Sa puntong ito, bibigyan po natin ng paglilinaw. Itong katawa-tawa at parang bata na pahayag ng tagapagtahol ng Malacanang, kaya nga siya tinawag na tagapagtahol kasi parang barker, no? Yung mga pagpumunta ka ng Farmers Cubao sa Araneta, may makikita ka pa dyan sa gilid nito na mga naka-plastar, nakahilera na mga van o kaya mga jeepney na bumabiyahe papuntang Rizal o kaya papuntang Caloocan. Ay tumatawag po dyan na mga sumisigaw ng, "Oh, Cubao, Cubao, Cubao! Oh, Antipolo, Antipolo, Antipolo!" Yan. Yan po ang mga barker. Yan, parang ganyan po ang kategorya at uri ng pagkatao at ang pamamaraan nitong nagpapakilalang Undersecretary for PCO. Mantakin mong opisina niya, Presidential Communications Office. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang kanyang ginawa ay hindi para mag-update at magbigay ng tamang impormasyon at pagpapaliwanag para sa ikabubuti ng ating bayan o sa mga mabuti, kung mayroon mang mabuting ginagawa, ang gobyerno ni Marcos. Sa araw-araw po na ito ay maharap sa media, itong si Aling Claire Marites Castro ay puro pagpapahiya, puro po atake at paninira sa Duterte political camp. No? Walang problema yun kung siya ay vlogger. Ibig sabihin po, wala siyang tsapa, wala siyang otoridad at pundo na ginagamit in behalf of the government. Mantakin mo ang sahod nito siguro mga nasa 250,000 a month plus allowances and mga pundo na ginagamit para mangharas at mag-intimidate at mangbuliglig at magpasabog ng kalokohang mga pahayag araw-araw, ay siguro may mga 100,000 a month ito na operational expenses. So kulang-kulang po sa 400,000, 400,000 ang kanyang kinukubra buwan-buwan mula sa ating kabanang bayan. Wala namang ibang ginawa kundi atakihin ang mga kalaban sa politika ng kanyang amo na si Bongbong Marcos Jr. Pero yung magpapaliwanag ilang school buildings na ang nabuo, ilan pa ang dapat mabuo, anong nangyari sa mga flood control projects na ginawang gatasan nila Marcos at Romualdez na mga alipores nila at na mga kasabwat sa sindikato, ano nang nangyari sa mga expose ni Saldico, ilang farm to market roads na ang natapos, gaano kahaba na ng mga kalsada ang nabuo at natapos na, ilang tulay, ano nang nangyari sa ating mga airport, mga ganun na ano nang nangyari sa pagpapa-improve ng ating agriculture sector. Lahat po ng ito, hindi mo maririnig yan kay Aling Claire Marites Castro. Napasok pa nga po ito noong panahon na sinasabi niya, tuloy-tuloy daw ang drug clearing operations sa mga barangay upang insultuhin at pakamaliitin ang mga accomplishment and achievements nung panahon ni Pangulong Duterte. Nang tinanong siya ng reporter mula sa Net25 kung anong mga barangay wala siyang maibigay na pangalan, anong mga district, saang lugar wala siyang maituro, at nang tinanong siya kung saan ang address ng mga rehabilitation center na sinabi niya more than 60 na ang naipatayo, wala rin siyang maibigay na address, kaya kulukoy. Pag sinabing kulukoy, kung sa Ilonggo, tampuhaw, no? Parang wala sa isip. Yun pong ibig sabihin ng kulukoy. Ganyan po ang mga uri ng mga tao na nakapaligid kay Bongbong Marcos Jr. Well, hindi po yan katakataka because they deserve each other. Ano pong ibig sabihin niyang they deserve each other? Si Marcos mismo po, wala sa wastong katinuan. Chronic drug abuse ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin po, chronic drug addict. Pag sinabi pong chronic, mahabang panahon na nagdudurog siya. Hindi po galing kay Eric yan. Galing po yan mismo kay Senator Amy Marcos. Yan po ay kapatid niya at ano pa man ang kanyang mga diskarte upang ipawalang pansin o hindi niya papansinin ang mga pagbubulgar at mga pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos in public, hindi po mapasusubalian yan ni Marcos Jr. Walang paliwanag dyan si Aling Claire Marites Castro. Sabi niya, nagkaroon na daw ng drug test si Marcos Jr. Noong elections 2022. Pero sabi nga ng mga eksperto
hindi man yun conclusive sapagkat urine sample po yon. Ang ipinapanawagan kay Marcos, hair follicle, parang DNA type testing upang makita ang residual deposits ng mga droga kung mayroon man sa kanyang pangangatawan o sa kanyang sistema ng katawan niya. Hindi niya po ito pinapansin at ini-ignore niya ito sapagkat alam natin na ayaw niya talagang gawin dahil mabubuko at mapapatunayan na isang drug addict ang presidente sa Pilipinas. So, hindi po yan makayang ipaliwanag ni Claire Castro. Subalit pagdating po sa paninira at pag-atake, yan, eksperto yan si Aling Claire Marites Castro. Di po ba, nagkasagutan pa dito si Senator Robin Padilla nang tinanong ni Senator Robin Padilla, hindi ba natin pwedeng ipatawag dito si Yusik Claire Castro na ito upang magpaliwanag dito sa kumakalat na audio recording na pinapagalitan niya in that conversation ang mga trolls. Ang mga trolls po ay parang zombies. Walang utak pero may parang robot na uutusan. Kaya kung ano-ano ang ginagawa nilang paninira, mga disinformation, misinformation, mga fake news at mga intriga. So, nagagalit siya dahil walang laman, walang epekto, walang substance, walang sustansya ang mga pinaggagawa ng pinupunduhan nilang trolls. At yan pong trolls na yan, ginamit ni Marcos yan ng elections. Inamin niya mismo yan in public na may troll farms. Ibig sabihin po, libo-libo yan ang binabayaran nila mula sa buwis at pundo ng ating pamahalaan. Si Claire Castro involved pala sa troll operations na ito. Subalit, pinagtanggol siya, pinagtakpan ni Senator Tuta Soto, tuta ng Malacanang. Instead na maging independent at tunay na may integridad na uri ng pamumuno sa Senado, walang kwenta, no? Kaya hindi natuloy. Pero alam natin na ang voice print, yung kanyang pagsasalita, yung kanyang mga ginagawa, tumutugma sa mga pagtuturo ng pangyayari na si Aling Claire Marites Castro ay isang troll mismo at troll operator para kay Marcos at kila Romualdez. So wala silang ibang ginawa kundi bantayan lang ang mga Duterte political group at magpasabog ng intriga at mga malisyusong mga tinatawag nating misinformation and disinformation upang magkaroon po ng kalituhan ang mga mamamayan at masustain nila ang kanilang output doon sa pinupundo sa kanila. According to Senator Marcoleta, mayroong 1 billion, hindi bababa sa 1 billion pesos ang pundo na ginagamit ng PCO at ng Office of the President para mag-maintain ng mga trolls at social media dirty operators. Yan. So, dapat maimbestigahan sana yan, pero hinaharang. Pinipigilan po nila Tuta Soto at nila Ping Lacson dyan na gawin sa Senado. Kasi mabubulgar talaga na ang nagsosustain sa social media at mga information operations ni Marcos, maliban pa sa public relations company and groups na kanyang ini-employ ng patago using the funds of the Office of the President, itong trolls at mga social media dirty warriors nila. Yan, si Claire Castro, eksperto dyan. Kaya ito pong puntong ito, in-emphasize natin dahil nung nakarang araw o 2 araw, tinawag niya na kapag nagagalit daw si Vice President Sara Duterte, ay nagiging mukhang tsakadal. Yung tsakadal po, ito yung pumapatay na horror, sa horror movie, may pumapatay po na parang manyeka na possessed by evil spirit and demons. No, si Chucky. Kaya mayroong version na ang babae ay Chaka. Kaya Chakadal. So naging isang slang term po 'yan sa mga pangit, no? O, Chakadal. Chaka is like a gay linggo, no? Lingwahe ng mga bading. Chaka, no? Mga Dakota. Yan, mga gay linggo yan. Malamang alam ni Risa Hontiveros
at ni Lula Laila de Lima at ni Aling Claire Marites Castro, anong ibig sabihin ng Dakota? Hindi ko na po yan ipapaliwanag. Kayo na lang po ang bahalang mag-research kung ano ang Dakota, no? At ano ang Shaka. Shaka is ugly, no? Tumawa po ang buong sambayan ng Pilipino nang marinig yon. Hindi sa natutuwa dahil ang Shaka na pag-describe ni Aling Claire Marites Castro coming from the pulpit, no, pulpito ng Malacanang sa kasinungalingan, kaharap niyang mga media, ay tumutugma hindi para kay Sara Duterte. Gwapa si Sara, maganda, no? Kahit nagagalit sa lubong ang kilay, mistisa at gwapa pa rin si Sara. Dugong German po ang kanyang nanay at nakukuha niya sa genes niya, sa genetics niya, na natural siyang maganda. Si Aling Claire Marites Castro, tanggalan mo ng makeup, pati ang tsakadal pag nakita siya, hihimatayin So, katawa-tawa. Yan po ang tawag ng mga taong bayan. Wala na siyang ma-issue kay Vice President Sara Duterte. Kasi pagdating sa doon, sinasabi niyang ninakaw daw at pinakialaman ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund sa Office of the Vice President at saka sa DepEd, nung siya pang DepEd Secretary, ay lahat ng ito na ipaliwanag at na ipakita ni Vice President Sara Duterte na tumutugma sa audit and accounting and evaluation standards and requirements na ibinababa ng Commission on Audit. At ang Commission on Audit ay mas authoritative ito kung ikukumpara mo sa mga propaganda ng pink and yellow zombies na kagaya ni Shelo Magno na lapdog ni lapdog ni Marcos at ni Romualdez. Kagaya po nila Ronald Lamas. Tinatawag na rin siyang Ronald Lamas, no? Itong si Boy Tartar ni Pag sinabi kong Boy Tartar, tartar talaga. Hindi naman po sa nagmamaliit tayo ng tao. Yan po ay direct description, factual description. Kasi hindi naman sa pagmamayabang, hindi naman pa ako tartar. Wala po akong tartar. Marunong po ako mag-toothbrush Mga kababayan. So itong si Boy Tartar Boy Lamas na BFF or FUBU ni Risa Hontiveros. Ano yung FUBU? Kayo na rin pong mag-research niyan, mga kababayan. At itong si Lula Laila de Lima at itong si Shelo Magno nga nag-file ng binayaran at pinunduhan na uri ng plunder complaint sa ombudsman versus the Vice President. Ito po ay mga bahagi ng demolition team na pinupunduhan po ng billions of pesos ang kanilang operations. Simula pa ng umatake na si Bongbong Marcos Jr. laban po kina Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte. Yan. So, very unprofessional po. Very unethical to use the office of the President, the Presidential Communications Office, the authority and the resources that come with it upang mang-atake ka sa political enemies or perceived political critics and opponents ng iyong pinaglilingkurang gobyerno. The PCO should be para po yan sa interes at kabutihan ng sambayan ng Pilipino at sa mga mabubuting pahayag at patakaran na nais mong ipaabot sa sambayan ng Pilipino. Subalit, ito pong ginagawa ni Aling Claire Marites Castro, nagiging plataforma niya. Ang tinatawag natin po na PCO upang mang-atake, magpasabog ng political demolition operations. Di dapat ginawa po niya yan, nag-resign siya dyan at nagpabayad na lang direkta bilang insaymada vlogger ni Marcos at ni Romualdez. Kasi yun naman talagang trabaho niya bago ito maging bahagi ng Presidential Communications Office.